mula panghihina tungo sa misyon. Kasama mo si Kristo sa iyong tungkulin. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Sunday, April 19, 2026, ng ikatlong linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating mga pagbasa mula sa banal na kasulatan sa araw na ito ay hindi lang kwento ng nakaraan. Ito ay kwento ng buhay ninyo ngayon sa serbisyo at sa pamilya. At ang malinaw na mensahe, kapag nakilala mo si Kristo, nagbabago ang direksyon ng iyong buhay, lalo na sa gitna ng hirap ng misyon. Sa unang pagbasa, mula sa Gawa ng mga Apostol, chapter 2, verses 14, 22 to 33, si Pedro ay nagsasalita ng may tapang. Pero tandaan, siya ang natakot, siya ang tumanggi, siya ang tumakbo. Ngunit ngayon, matatag na siya, malinaw magsalita, handang manindigan. Ano ang nagbago? Nakilala niya ang buhay na Kristo. Para sa inyo, sa serbisyo, may takot sa operasyon, sa panganib, sa responsibilidad. Pero ang tanong, nananatili ka ba sa takot o hinahayaan mong baguhin ka ni Kristo? Sa ating ikalawang pagbasa, mula sa unang sulat ni San Pedro, chapter 1, verses 17 to 21, sabi ni San Pedro, hindi ka tinubos ng ginto o pilak, kundi ng dugo ni Kristo. Ibig sabihin, mahalaga ang buhay mo. Para sa mga nasa serbisyo, hindi ka lang numero, hindi ka lang tauhan, hindi ka lang utusan ng sistema. Ikaw ay mahalaga sa Diyos. Sa ating ebanghelyo, mula sa ebanghelyo ni San Lucas, chapter 24, verses 13 to 35, may dalawang alagad na naglalakad palayo. Palayo sa laban, palayo sa pag-asa, palayo sa kanilang misyon. Bakit? Pinanghihinaan sila. Ganito rin sa inyo. May araw na pagod ka. May araw na gusto mong umatras. May araw na parang wala ng direksyon. Ngunit habang naglalakad sila, sumama si Jesus. Pero hindi nila siya nakilala. Ibig sabihin, nariyan si Jesus kahit hindi mo siya nararamdaman sa duty mo, sa operasyon mo, sa pag-alala ng pamilya mo. Kasama mo siya. Dahan-dahan ang pagpapalakas ng Diyos. Hindi minadali ni Jesus ang mga alagad. Nakinig siya, nagturo siya, gumabay siya. Ganito rin sa buhay ninyo. Hindi agad nawawala ang problema. Hindi agad nawawala ang pagod. Pero unti-unti kang pinapalakas ng Diyos. Ang turning point ay nakilala ng mga alagad si Jesus sa paghati-hati ng tinapay o sa liturgy of the Eucharist. Para sa inyo, nakilala ninyo si Kristo sa panalangin, sa sakramento, sa suporta ng pamilya, sa samahan sa unit. Umalis ang mga alagad, ngunit bumalik sila. Parihong sitwasyon, ngunit ibang puso na. Ganito rin sa inyo, hindi mawawala ang hirap, pero pwedeng magbago ang loob ninyo. Mga kapatid, si Pedro ay nagbago. Ang buhay mo ay may halaga. Ang mga alagad ay nabigyan ng direksyon. Kaya, hinahayaan mo bang baguhin ka ni Kristo sa gitna ng iyong misyon? O ikaw ba ay pinanghihinaan, nawawalan ng direksyon, unti-unting lumalayo? Mga kapatid, sa inyong buhay, may laban, may sakripisyo, may pagod. Pero tandaan, hindi ka nag-iisa sa misyon. Si Kristo ay kasama mo sa duty, kasama mo sa pamilya, kasama mo sa bawat laban. Kaya kapag napapagod ka, magpatuloy. Kapag nalilito ka, makinig. Kapag natatakot ka, magtiwala. Dahil kasama mo si Kristo sa bawat hakbang. At kapag nakita mo siya, ang takot mo ay magiging tapang. Ang pagod mo ay magiging lakas. Ang panghihina mo ay magiging misyon. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Panginoon, sa gitna ng tungkulin ng aming mga sundalo
At sa lahat ng mga nasa serbisyo, samahan mo sila. Sa kanilang pagod, palakasin mo sila. Sa kanilang takot, patatagin mo ang kanilang loob. Samahan mo sila sa bawat misyon at tulungan mo silang makilala ka sa bawat araw ng kanilang buhay. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami. San Jose, ipanalangin mo kami. San Miguel Arcangel, ingatan mo kami. Amen.